sa Pilipinas, minsan pinagtatawanan pa nila yung anak ko. So, yun. Mahirap din dahil Hanggang ma-find out namin diabetic na siya. Matagal na sila dito sa Dublin. Nag-decide silang pumunta ng Australia. May special silang anak. Pagpa-check up namin ngayong April, last April, 48 na lang ang HbA1c niya. We are back again, guys, sa ating podcast. Siyempre, guys, di ba? Andito tayo ngayon sa may pa-event yung Drogheda community. The Filipino community. Correct. Oo. Mrs. K, umpisa na natin, di ba? Tara, let's talk. Tara. Let's talk. Tara. Let's talk. Who do we have here, Mrs. K? Yes, of course, we have Ate Judy and ang kanyang mister. Siyempre, si Kuya Elmer, mawawala pa yan. Laging magkasama. Parang Mr. and Mrs. K lang. So, simulan natin dito kay ate na ipakilala niya sino ba si Ate Judy. Taga-saan ba siya dito sa Ireland at taga-saan ba siya sa atin sa Pilipinas? Ako pala si Judy. Nag-work ako sa St. Vincent's Public Hospital. Clinical admin ako. Nakatira kami sa Cloney, sa Dublin 50. So, ano ba yung question mo? Sa Pilipinas. Sa Philippines naman, from Bicol kami. Oh, Naga City. Okay. Now, Kuya, gano'n na ba kayo katagal dito ni Ate Judy sa Ireland? dumating ako dito sa Ireland almost na kami 25 years this coming August 13. Kasi dumating ako dito sa Ireland sa 2001 and then siya kinuha ko 2006. So almost 25 years. I think 25 years. 2001. Yeah. Ano na pala to? Silver anniversary na, malapit na. Malapit na. Kaya ako at nag-work naman ako sa Dublin Boss sa Rings and Garrett, pero medyo ang trabaho namin medyo sa engineering department medyo physical, medyo mabigat, kaya medyo tsaka lang ang trabaho. Kuya, Oo. tanong ko lang, so ikaw yung nauna rito? Ikaw yung nauna rito sa Ireland and sumunod na lang si Ate Judy. Sumunod na lang sila. Dito na yung po dito na po yung pinanganak yung mga anak nyo? Nandito na, kinuha ko yung mga anak ko dito, isang panganay, 10 years old. Si Pau is 8 years old. Pero bago siya nag-decide na pumunta rito, nag-work siya sa Pilipinas, and na first na pagpunta niya dito as tourist. Kung in-invite ko lang siya, sabi ko sa kanya, kung magustuhan mo, so it's up to you kung mag-resign na ka. Pero bago siya umalis sa Pilipinas, sa kanilang opisina, nag-leave na siya ng resignation. Ayun, and after that, umuwi siya sa Pilipinas, nag-decide na siya na pumunta na dito. Kasama na yung mga bata. So far naman Ate Judy, di ba? So halos 20 years ka na rin dito. So ngayon, ano yung mga magandang, di ba, nagbakasyon ka? Ano yung nakita mo sige, mag-stay na ako. Ano yung nakita mo na nakapagpa-convince sa'yo na mag-stay na? Okay. Ang pinakauna na nakakonvince sa akin is yung para sa mga anak ko. Lalo na sa aking anak na si Eric, si EJ. Kasi may special disability si Eric. May nakapagsabi syempre sa amin na pumunta na kayo dito ate kasi mas mapapabuti dito si EJ. Which is true nga. So, sa benefits na binibigay ng government, talagang incomparable as compared sa Pilipinas. So, ako, sinacrifice ko yung career ko doon, mas inisip ko yung kapakanan ng mga anak. Yung kasi ang kinaganda sa Ireland, yung mismong government, iniintindi yung mga
yung mga may ganong kondisyon. Alam ko, isa sa mga colleagues ko kasi, nung pumunta sila ng Australia, actually they worked here before and then they went to Australia. Tapos pagdating dun sa Australia, pagka pala may condition special yung anak mo, hindi nila inaasikaso. Kaya ang nangyari, bumalik sila ulit. So yun ang isa sa mga maganda talaga sa Ireland din eh. Yun. Kasi nangyari din yan sa katrabaho ko. Matagal na sila dito sa Dublin. Nag-decide silang pumunta ng Australia. May special silang anak. Hindi sila, kumbaga iba yung treatment ng mga special children doon. So bumalik uli sila ng Dublin. Kasi hindi sila maaprubahan ng Yes. tawag dito yung kanilang citizenship or residency permit. Hindi sila maaprubahan doon. Yun ang pangit doon sa ibang bansa. Oo. Unlike dito ate, may mga allowance pa sila, 'di ba? Talagang alaga sila. Anong gagawin ng, kunyari, yung mga manonood natin na may ganong anak, ano ba mga gagawin nila or first step nilang gawin na napagdaanan ninyo para makakuha ng mga challenges benefits, natin. mga ganon? So, ang una namin ginawa, syempre ihanap yung si EJ ng school na pwede niyang mapuntahan. So, very helpful yung principal ng school ng anak ko na si Carmela. Siya mismo ang nag-recommend kung saan pwedeng mag-aral si Eric. So, dito, libre lahat. Aside sa libre na yung schooling nila, meron pa kaming monthly benefit. So, aside sa child benefit ng dalawa kong anak, meron pang, anong tawag doon, yung parang disability benefit. May carers allowance pa. May carers allowance pa, kaya hindi ako nag-work nung pagdating namin kasi nag-depend ako sa carers allowance na binigay ng government. So parang hindi ka naman masyadong maghihirap kasi may child benefit, may disability allowance yung anak ko, meron pa akong carers benefit. At meron pa siyang benefits from Kuya Elmer. Panalo. So, ang talagang nag-work lang sa amin si Ako Elmer. lang. And then, ihahati lang namin yung oras. Kasi minsan nagpa-part-time din ako. Pag wala siyang work, ako naman ang magpa-part-time. Alam mo talaga tayong mga Pilipino ates, masisipag tayong kumuha ng side hustle. Kasi ito si Ate Judy at saka si Kuya, kagaya din natin na nagsa-side hustle ng field grade system. Tama. Oh, Yun. yes. Oh. Yung mga pinagdaanan din namin, hindi lang madali. Mahirap din dahil siya hindi marunong pa mag-drive. Kaya minsan meron akong nakaramdam din ako ng counting stress. Kasi from umaga, dadaling ko si AJ sa school. And after that, punta naman sa trabaho. Sabi ko sa bisor ko, pwede ba akong umuwing maaga? Kasi kailangan 2 o'clock yung labas. Kailangan maabot mo yung oras eh. Kasi pag di mo maabot yung oras, magagalit yung mga teacher sa school. Kasi ayaw nilang naghihintay. So, ang gawa namin Kaya- is sharing lang talaga. Sharing lang kami. Sharing ng load. Sharing lang kami ng time. Kaya on that time na si Eric, medyo nung hindi pa siya na-approvean ng yung school na bus. Kasi May school bus. may school bus kasi. Pero hindi madali kasi maraming nakakyo na mga bata na ikokolekta. Kaya nung ma-approve na kami doon, medyo gumaan-gaan na. Ang ano na lang, medyo nalilit pa rin ako sa ulo kasi hinihintay ko yung school bus na ikulik siya eh. Imbes na papasok akong alas 7, nagiging 9 o'clock. Pero I'm very lucky naman ako sa trabaho kasi medyo flexible yung time. Pag sabi ko ng bisor ko, late ako bukas, sabi sa akin, okay Elmer, no problem. Late, uwi pa ng maga, no problem. O, kaya
Yun talaga yung kagandahan dito sa Ireland kasi kahit kami, pinagdaanan din namin kuya yung mga hirap-hirap na yung maghatid sundo. Ito ihahatid ako. Tapos yung mga anak, alam mo yun, maliliit pa. But talaga naman, ang mga Irish na mga bosses natin, mababait, very In considerate. fairness naman talaga. Oo. Kasi ano sila ang Ireland kasi family-oriented. Which is sa amin, sa ating lahat, parang ano siya, swak na swak, di ba? Yung mga Filipinos kasi, siyempre ano din tayo family-oriented. Kaya pagpunta natin dito, parang sabi natin, hindi tayo masyadong naninibago. At saka, dito ko na-experience na pagdating sa mga anak na kagaya ni Eric, pag ang mga puti, ang mga Irish ay talagang very considerate sila. Naiintindihan nila. Yung attention talaga na ibibigay nila is yung tunay din. Yung concern nila is talagang tunay. Hindi ko yan nakita sa Pilipinas. Minsan pinagtatawanan pa nila yung anak ko Oo, yun. na nakaka-hurt din sa ano ko. Kaya malaking pasasalamat namin na nakapunta kami dito. Yung anak kong si EJ, nag-grow siya, na-develop siya. So, yun lang. Malaking pasasalamat. Super talaga ang support nila sa mga, let's say, ID or intellectual disability or mga kahit ano pa na ano yan, talagang magaling sila. Magaling ang government natin. Yan. So, ano tayo, no? Mapunta tayo, siyempre, na ano na natin. Mayroon kasing product na, siyempre, pare-pares tayo, we're using the product. Tapos, siyempre, yung anak ninyo na Hi guys, I'm Crystal Bello. Your health is the foundation of everything you want to build. Your energy, your confidence, your productivity, your mood, your relationships, your future. When your body feels good, everything in your life gets better. And that's why I'm passionate about the Feel Great system. It's a simple, science-backed way to support your metabolism, balance your blood sugar, reduce your cravings, and help you lose weight naturally without depriving yourself or doing extreme diets. Most people don't need more restriction. They need a system that works with their body, not against it. The Feel Great system gives you steady energy, fewer crashes, better digestion, and real sustainable results. So if you're ready to take control of your health and finally feel great in your own skin, contact Mr. and Mrs. K from Ireland. They'll help you get started. Bye. So, what are you waiting for? tara, let's talk! Ano ba naman ang reaction or paano ba nyo in-introduce yung product sa kanya? Kasi Okay. siyempre, yung mga ganyan, meron silang mga routine na eh. So, paano nyo yun? Routinary. Yeah. Okay. So, ganito yung nangyari. Gumamit ako ng Feel Great system para sa akin. Kasi meron akong history. Nagka-breast cancer ako. So, marami akong kung mga anong nararamdaman sa katawan. So, sabi ko, this might help. Which is, nakatulong nga sa akin. Kumbaga yung mga pain sa katawan, ano pa ba yung gusto ko din mag-lose ng weight kasi medyo tumaba nung COVID time. So gusto kong ibalik ulit yung kilograms ko. From 70 naging 63 na lang ako. So Balik that's very kalindog, good. ano kuya? Balik kalindog ba? Balik kalindog. Balik kalindog. And then, si EJ, very observant siya. Nakikita niya na umiinom ako. So, minsan, sinasabi ko sa kanya, "Uy, you like to try." So, pinapatikim-tikim ko muna sa kanya. Kasi gusto ko rin na soon, ipatikim sa kanya kasi diabetic ang anak ko. Naging diabetic si EJ kasi binigyan siya ng independence dito sa school niya. Mag-manage ng pera, but the bad side, yung naging, kung ano yung gusto niyang bilhin, binibili niya. Tinatago niya sa amin yung mga binibili niyang food hanggang ma-found out namin diabetic na siya. So ito namang Feel Great, dumating sa amin, slowly,
ini-incorporate ko sa kinakain niya. So sabi ko, EJ, try this one. This is really good. Yung Unimate. So nagustuhan niya kasi parang Lipton tea lang. So no problem. Ito namang balance, before he eats, sabi ko, boy, this is a juice. Sabi ko, try it. Sabi niya, okay. Uminom muna siya ng kalahati. And then, gradually, nagustuhan niya na. So, hanggang sa nakikita niya kami na umiinom na din siya. So, paunti-unti lang. Hanggang sa mag-get used na siya sa product. So ano ba yung mga benefits na sa tingin ninyo na naging maayos or naging effect sa anak ninyo at saka sa inyo din mismo? Okay. Ang pinakaunang na-observe ko sa kanya, ang kagaya kasi ni EJ na may disability, minsan hindi siya maka-express ng sarili niya. Salita. So, ang mangyayari, nagiging grumpy siya. Hindi namin siya makausap. Ang ginagawa niya is, nagkukulong siya sa kwarto niya. Nabawasan yun. Less grumpy siya. So, sumusunod na siya kung ano yung sinasabi ko. So, parang nagkaroon siya ng happy hormone. Bumalik yung sigla niya. So, yun ang una kong namasdan. And then, yung last check-up namin ng HbA1c niya is 63. Pagpa-check up namin ngayong last April, 48 na lang ang HbA1c niya. Nagtaka pa yung consultant kung ano daw yung ginawa ni EJ. Nag-exercise daw ba siya? Nag-walking daw ba siya? Sabi ko, nag-walking si EJ pero hindi ko sinabi sa kanya na may iniinom siyang juice. Ay ate, you should talk to that doctor and promote Feel Great System. Tama, di ba? Oh. Yes, tama. Alam mo kasi, ang mga consultant dito, ang mga doktor, minsan they don't believe. Di naniniwala. Nagparinig nga ako, sabi ko, alam mo, meron lang akong pinapainom sa kanya na fruit juice. Para kung ano bang tawag doon, yung parang makadagdag lang sa energy niya. Para sa tingin ko yun ang isa pa sa nakapababa. Pero patango-tango lang siya. Alam niyo No, Yeah. ate, ganito. Next time, you bring her back. Look, doctor, this is the one I'm giving to my child and to me, myself. Ate, client mo yan next. Pero yeah. Okay, Ano kasi okay, yan? I'll take your Yeah. advice. Kidding aside kasi, yung karamihan talaga ng mga, sabi natin, as of now, yung mga doctors natin, wala pa sila sa ganitong parang yung alternative na sabi mo ng yung products especially. Dahil hindi sila na-train na mag-introduce ng ganitong product. Pero ang kinaganda sa ating kinukonsume na product ito at saka pinopromote natin is that ano siya, approved siya, nasa PDR, Sa PDR. yes, na safe siya at saka supplement siya. And then, ito kasi product na to, hindi lang siya product, kundi may system. Kaya it's working properly. Yes. Yeah. At eto guys, sa mga bagong studies kasi na sinasabi doon na if you have a special child, ang ginagawa nila as of now, ito sa states to, at saka sa iba pang mga, sabi mo ng, I think Germany, na yung advancement sa mga may ganitong anak or may ganitong condition, through food, through microbiome, yung microbiome, pag healthy kasi yung microbiome ng isang tao, magiging maayos yung mood ng tao at nabanggit din ni ate kanina yung happy hormone na yan. Kasi siyempre yung microbiome, pag napapakain mo siya ng tamang pagkain, happy siya. Which is yung product natin, may fiber matrix, ito yung mismong food ng gut, yung pang-heal ng ating gut system. Diba? Yun. Yung doktor, nung last check-up namin, gusto niya na namang dagdagan ng Metformin. gamot yung anak ko, additional. Sabi ko, pwede bang wag niyo munang dagdagan? Sabi niya, bakit naman? Sabi niya, it's for your son's benefit, for his own good.
Sabi ko, I'll try the natural way first. Sabi ko, next time ka ako na pag-visit namin, sure ako na papababain ko yan. So yun, naniwala nga siya. Sabi niya sa akin, oh, so you really did your work. Sabi ko, yes. Yun lang ang sabi ko sa Ay, talaga nakakatuwa talaga tong Feel Great system. Kasi hindi lang talaga siya pampa-sexy, okay? Pampa-healthy pa. Yun Tama, di ba? yun talaga yung purpose actually doon, yung parang ayusin ng ating sistema. And then eventually, pag maganda na yung flow ng system natin, papayat din tayo. Ganon, di ba? Ano kasi ang mga nakikita ko kayo sa mga doktor sa ngayon, talagang sila nakapokus lang sila kung anong mayroon silang, kung anong napag-aralan nila. Doon lang. Pero sa mga tulad nito, parang hindi talaga sila naniniwala sa mga ganyan. Yan. Okay guys, magandang talakayan yon at hanggang sa susunod guys, abang-abangan nyo. Saan ba kayo ate pwedeng ma-follow? Baka naman yung mga nandyan gustong i-contact kayo. Saan ba kayong pwedeng sa Instagram o sa Facebook? Or Okay, you can follow me on Facebook, Judy Colico. And sa asawa ko naman, Elmer Colico, parehas din sa Instagram. So yun din, parehas din lang. ayan, so guys, follow na ha. At Mrs. K, hanggang sa muli. Tara! Let's talk! Yan. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.